Kaibigan, napakahalaga nito. 5 bagay na bawal gawin, dapat natin ingatan kahit nasa loob tayo ng bahay. Lalo na pa nagkakaedad tayo, edad 30, 40, 60, 70, kung ano man edad. Ngayon, hindi ko sinasabi lahat ng tao magkakaroon ng ganitong sintomas. Merong ibang tao, swerte, may edad na kaya nila. Pero para sa akin, iingatan natin to. Kasi marami akong disgrasya na kikita at tumatawag sa akin dahil dito. Number 1, pag nagkakaedad tayo, huwag biglang yuyuko. Yan, nahulog. Huwag biglang yuko. Okay? Dahan-dahan lang. Kasi pag biglang yuko, makikita nyo dito, pwede kayo biglang mag-vertigo. Iikot yung buong paligid nyo. Parang magiging mahihilo kayo. Ganito makikita nyo, no? Parang yung buong kwarto nyo umiikot. Parang nasa circus. Dahil sa biglang pagyuko, madalas dyan nangyayari, lalo na pa nagkakaedad. Kaya avoid abrupt movement. Ako minsan pag kumukuha, ganyan, biglang mahihilo ka, malulula ka. Maraming cause. Pwedeng nagloko yung blood pressure, biglang bumaba. Pwedeng may diferensya sa tenga, naggalaw yung tenga, yung sa inner ear, kaya nawawalan tayo ng balance. Kadalasan, panandalian lang naman to. Ang treatment is dahan-dahan lang galaw at merong exercises for vertigo. Pag nagkakaedad kasi mas hilo, may video ako on vertigo exercises. Yung titingin mo na dito, diretso, kanan, 10 times. Nakakahilo to konti. Ang ginagawa nito, sinasanay niya yung utak natin sa mga iba't ibang position. Kasi pa nagkakaedad, nagluloko yung sa tenga, hindi na balanse. So, ginagawa natin to, yan ang mga exercise, dahan-dahan, 10 times, may video ako dito, para masanay yung utak mo sa kakagalaw. Para kahit gumalaw ka sa ulit ng pababa, medyo sanay na hindi ka mahihilo at matutumba. So, ingat sa pagyuko. Ha? Kung di nyo pa naramdaman, swerte. Pero pag nagkaedad at some age, magkakaroon. Number 2, napakahalaga. Pag bagong gising, huwag tatayo agad. Yan, no? Huwag uupo agad. Yan nangyari yan kay Doc Lisa. Bagong gising, naalimpungatan, biglang upo. Pag biglang upo, vertigo agad. Umikot na ang buong bahay. Yan. So, yan, babagsak na siya. Biglang tumayo, babagsak. Mabuti nakahawak siya. Kundi babagsak na to. Ang daming nangyari po. Tumatawag sa akin. Mga bata pa, 38 years old, bagong gising, pagtayo, bagsak. Diba? Nabalian ng kamay, nabalian ng shoulder, nabalian ng hips. So, pag gising nyo, minsan di mo alam, may gising ka ba, tulog ka ba? Galaw-galawin mo na yung kamay, galaw-galawin mo na yung paa. Tapos pag ready na, mag-bend kayo dito. Pag bend, biglang uupo. Yan. Pag upo mo, 1 minute. Di ba? 1 minute muna. Tingnan mo muna, madilim eh. So pag 1 minute, nakaupo ka na, ready ka na, bago ka tatayo. Pag tayo, kadalasan masakit pa dito, masakit pa dito. So meron ka pa mga naramdaman. Baka pagising mo, stiff neck ka pa, back pain ka pa. So wala ka sa balance. Kaya nga sabi ko, dahan-dahan pag-upo. Yan ha. Lalo na pa nagkakaedad. Number 3, ito po, lalaki o babae. Pag inaantok ka pa, yan, huwag iihi ng nakatayo. Okay? Alam ko, syempre tayong lalaki, gusto natin umihi nakatayo, di ba? Sabihin nyo, hindi macho, hindi manly, pero ang payo ko sa inyo, umupo lang. Okay? Pag bagong gising, madaling araw, upo. Kasi pag nakatayo, maraming bumabagsak. Nakatayo, iihi, madaling araw, bagsak. Micturition syncope. Umihi, nawala ng mali. Ang dami nangyayari niyan. Paggising, bali na ang ipin, yung ulo, dumudugo na. Hindi mo alam kung saan na siya bumagsak eh. Bakit bumabagsak ang lalaki? Kadalasan lalaki, pag umiihi, ganito kasi yan eh. Ayan, napakita natin. Bakit bumabagsak ang mga lalaki? Number 1, postural. Biglang tayo, antok-antok pa, babagsak ang blood pressure, hypotension. Second, umiiri. Siyempre, ihi ka di ba? Naipon yung ihi mo. Iiri. Pag iri, minsan may reflex.
increased vagal tone, babagsak ang heart rate. Bumagal ang heart rate, bumaba ang blood pressure, tumba yung pasyente. Number 3, pwede rin punong-puno yung pantog mo, tapos biglang marirelease yung pressure, babagsak din yung blood pressure. So, may reflex kasi yan eh. So, yan, ingat po tayo dito. Ako, minsan nga, pag madaling araw, antok na antok ako, makakatulog ka sa inidoro. Okay? Number 4, bawal gawin, pag nagpapanik kayo, mga babae, lalaki, pag panic na. Pag nagpapanik yung utak mo, panic attack, minsan ang gusto mo gawin, gusto mo tumakbo, magwala, tumawag, tumawid. Wag po, ayan panic siya ang daming mga tao anong gagawin niya? Ma-aksidente yan. Ma-aksidente siya, bawal siya mag-drive, bawal magbisikleta, pag nagpapanik ka, wala ka sa sarili mo. Mali ang galaw mo, maiipit kamay mo, maiipit ka sa elevator, lahat. Ayan puso mo, kabog ng kabog, panic attack, tiyan mo, parang pinipilipit. So, ang gagawin mo, upo. Ang panic attack, 15 minutes lang po. 15 minutes, mawawala na yung epinephrine, yung rush. Ayan, upo lang, hayaan mo pawisan ka, mainitan ka. Pikit ang mata, huminga ng malalim. Okay, dahan-dahan. Hinga. Ayan upo lang siya. Upo ka lang dyan. Wala kang gagawin, upo. After 15 minutes, pag lumipas na yung panic attack, tsaka kang gumalaw. Diyan ka babagsak. Pag nagpapanik, umakyat ka ng hagdanan, bumaba ka, nagmamadali ka. Pagbaba mo ng hagdanan, hindi ka nakahawak, bagsak na, nahulog na. Kasi nga, wala tayo sa sarili. Number 5, ito, marami nangyayari din ito. Gutom na gutom. Diba? Gutom na gutom. Biglang dudukot ng pork chop. Lulunukin agad. Pag lunok, ayan barado. Pag nakakita kayo ng kahit sinong tao, ganyan po itsura. Pag nagganyan sila, 100% choking yon. Universal sign. Kahit Japanese, American, Indian, Filipino, basta nag-choke, ganito sila. Kahit hindi marunong magsalita, pag nag-choke, ganyan. Universal sign yan eh. Choking. Isang tingin mo pa lang, barado. Di na siya makahinga. Yan. So, ang tip ko nga, uminom muna ng tubig. Anyway, nilunok mo na matigas na, nagmamadali ka So, ito gagawin po. First aid. Paluin agad dito po sa likod, between the scapula. Yan 5 malakas na banat. Malakas, mga ganyan. Malakas talaga. Para ma-dislodge yung barado. Yung sa pasyente, relax lang. Hayaan, intayin mo mag-relax yung muscle Dapat mag-relax yung esophagus. Tapos, ilagay yung kamao, isang fist, ganyan, fist, matulis, kamay, pataas. Niyaya ka, pataas. 5 beses, malakas, dito sa ilalim ng ribs, para umakyat yung pagkain. Ma-dislodge mo, umakyat o bumaba. Kung mag-isa ka, yan ang problema. Paano gagawin mo? Mahirap gawin mag-isa, di ba? Panik ka na Paano mo matatapik yung sarili mo? Pwede mo itukod sa silya. Tinukod niya yung sikmura. Dapat sa ilalim ng sikmura. Hindi sa ribs, Sa ribs, baliwala. Sa tiyan mismo. Tiyan mismo, pilit mo. Kaya ang payo ko sa inyo, uminom ng tubig kahit konti. Diba? Lalo na kung madikit ang kinakain mo. Suman. Ano pa ba madidikit? Basta mga suman, madikit. Kakanin. Basain ng tubig, mabasa yung lalamunan bago kumain ng dahan-dahan. At huwag muna madaldal. Okay? Pagkain-kain. Pagkwento-kwento. Pag chismis-chismis. Kasi pag sinabay mo yung chismis, kwento-kain, ito mangyari. Kwento-kain na mabubulunan ka talaga. Kasi iba yung kwento. Kwento is hangin Kain is esophagus 2 daanan yan May esophagus, may trachea. So, malilito yung katawan mo. Gusto mo ba magkwento o gusto mo kumain? So, lalo na kung hindi tayo ganun ka-stable, tumatanda na, pagkain-kain muna. Pag tapos na kumain, tsaka na tayo magkwento. Okay? Sana nakatulong tong 5 bawal gawin para humaba ang ating buhay. Iwas aksidente.